Trey Jemison nasa LA Lakers na real talk agad ni JJ Redick. At Warriors, critical ang laban sa Wizards. Malaking epekto ang resulta sa playoff. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, new running shoes, mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Lakers ay muling gumawa ng galaw sa mid-season roster. Nasa mid-table ang Lakers sa Western Conference. Bagamat sapat na ito upang makapasok sa playoffs at maiwasan ang play-in tournament, dikit ang labanan sa mid-table teams at maaaring bumaba sila ng ilang pwesto kung magka-slump ang laro nila. Pinangunahan nina LeBron James at Anthony Davis, may malaking potensyal ang Lakers. Naghahanap ang team ng mga pagbabago sa roster upang tulungan ang kanilang first-year head coach na si JJ Redick habang inaasahan nilang maging playoff team, bagamat kailangan nilang patalasin ang kanilang laro upang maging title contenders. Habang nag-trade sila sa mid-season upang makuha si Dorian Finney-Smith, kamakailan lang nilang ni-waive ang isang player upang bigyan ng puwang si Trey Jemison na dating naglaro para sa New Orleans Pelicans. Karaniwan ang mga in-season moves sa NBA habang sinusuri ng mga team kung anong mga aspeto ang maaari pang pagbutihin. Siya ay nagdadala ng malaking laki upang idagdag sa ilalim at magdala ng lakas mula sa bench. Wala si Anthony Davis ng laki ni Jemison, kaya't isang magandang asset ito na mayroon sa bench. Ipinaalam pa ni Redick kay Jemison kung ano ang inaasahan nila sa kanyang pagdating, kaya't alam niya kung ano ang dapat niyang dalhin para sa Lakers. Nang tanungin kung ano ang sinabi ni Redick sa kanya, tumugon si Jemison. Kailangan kong maging parang hayop, magdala ng mahusay na enerhiya sa bench, sa mga laro, mag-ingay, maging pisikal, paliwanag ni Jemison. Maging napaka-pisikal, tumulong lang. Alam mo na ang ibig kong sabihin? Hindi ako narito upang maging superstar at hindi ako narito upang makascore ng maraming puntos, mag-rebound, mag-block ng mga shot, maglaro ng depensa. Ang paggawa ng mahihirap na gawain at paggamit ng kanyang pisikalidad ang magbibigay kay Jemison ng direksyon kapag naglaro siya para sa Lakers, na siyang maaring gawin ng anumang role player upang magbigay ng halaga kapag hindi sila ang star. Naghanda siyang sumali sa Birmingham Squadron, ang G-League affiliate ng Pelicans, matapos siyang tanggalin ng team ayon sa kanya. Frustrated na saktan sa pagkakatanggal, pero nagtitiwala lang sa Diyos na bukas ay magiging maayos. Bumalik ako sa Birmingham upang mag-practice kasama ang G-League, pagbubunyag ni Jemison. Habang nagpa-practice at pinapanood sila sa practice, akala ko maglalaro ako kasama nila. At nakatanggap ng tawag mula kay Redick, nagbago ng magdamag, kaya't maging mapagpasalamat. Magbabalik na sana si Jemison sa G-League habang nag-e-ensayo muli sa Birmingham, ngunit mabilis na nagbago ang lahat para sa kanya. Iyon ay bago pa sinabi ni Redick sa kanya kung ano ang kailangan nila mula sa kanya sa Los Angeles. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa kabilang balita naman, habang hindi komportable sa kanilang kasalukuyang record ang Warriors, nagbabahagi sila ng mga opinyon tungkol sa kung ano ang pinakamainam para sa hinaharap habang pinapayuhan ng front office na mag-ingat, tila ngumingiti naman sa kanila ang NBA schedule. Ito na ang huling pinakamainam na pagkakataon ng Warriors na iwaksi ang monotonyong kalungkutan ng nakaraang mga linggo. Kung hindi sila makaalis sa putikan, anumang usapan tungkol sa malalim na playoff run ay magiging hindi makatwiran. Alam naming kaya naming maging mapagkumpetensya. Ipinakita namin ang tibay ngayong araw, sabi ni Stephen Curry matapos ang laban. Ang bawat team ay sinusubukan na humanap ng mga paraan upang bumuti at para sa amin, naging mahusay kami sa mahabang panahon. Ito ay kakaibang taon kung saan kailangan naming manatiling may kaugnayan, bigyan ang aming sarili ng pagkakataon at magkaroon ng buhay sa isang serye ng playoff. At may malaking kumpiyansa kami na kaya naming talunin ang sinuman. Kung kailanman na ang ganitong saloobin ay mag-translate sa pag-ayos ng sirang season, dapat na ngayon na. Papasok sa chase ang Washington Wizards na may pinakamasamang record sa liga. Pagkatapos, darating ang Boston Celtics na magiging isang pagkakataon na walisin ang defending champions. Ang manalo ng lahat ng laro ay hindi makatotohanan. Ang 7 panalo ay magpapakita ng posibleng pagbabalik, 6 na hint ng progreso. Ang 5 ay mag-iiwan sa Warriors kung nasaan sila ngayon, umaasa na makatakas sa mediocrity ngunit hindi gaanong malamang na magawa ito. Ang 4 o mas kaunti pang panalo ay magiging sako na sa tsansa ng Golden State na iligtas ang isang season na halos wala ng saysay.
Gusto mong manalo, sabi ni Andrew Wiggins. Iyon ang pangunahing bagay. Gusto mong manalo. At pakiramdam ko ay mayroon kaming roster para gawin iyon. Nariyan si Steph Curry. Si Steph Curry ay kung sino siya. Isa siya sa pinakadakilang tao at player na humawak ng basketball. Kailangan lang naming patuloy na maglaro ng husto at may team kami para gawin ito. Nagsimula kami ng maganda. Alam namin kung ano ang kaya naming gawin. Kailangan lang naming bumalik dito. Matagal nang nawala ang magandang simula nila sa bigat ng mga sunod-sunod na pagkatalo. Nanalo lang sila ng magkasunod na laro ng minsan at hindi pa nananalo ng 3 sunod na laro. Ang plano sa muling pagbawi ay nagsisimula tulad ng dati sa depensa, ang pagiging patuloy na nakatuon, alam ang mga tauhan at takdang aralin. Ang hamon ng pagsisikap na malaman kung paano namin pagsasama-samahin ang lahat ng mga piraso ay naging mahirap, sabi ni Curry. Napaka-inconsistent, ngunit hindi ito maaaring patayin ang iyong vibe ng pagkakaroon ng optimismo na maaari mong malaman ito. Ito ay isang pang-araw-araw na hamon na kailangan mong paalalahanan ang iyong sarili na magsaya at maglaro ng may kagalakan at ang natitira ay gagana ng maayos. Speaking of Warriors, sa pagitan ng Portland Trail Blazers at Warriors, limitado ang mga laro ni GP2 dahil sa mga injury. Nagkaroon siya ng off-season na walang injury at nagsimula ng maayos sa Warriors ngayong season. Ngunit kamakailan, lumabas siya sa 2 lang sa mga laro ng Warriors. Na-miss niya ang laro laban sa Indiana Pacers dahil sa isang problema sa binti na nakuha niya sa nakaraang laro laban sa Minnesota Timberwolves. Bumalik siya para sa kanilang laro noong Pasko laban sa Los Angeles Lakers, ngunit naglaro lang ng maikling panahon bago nawala sa susunod na mga laro dahil sa parehong problema sa binti. Ang pagbabalik niya ay nagkataon namang napapanahon. Kapag nabibigyan ng pagkakataon, pinapayagan ni Kerr si Payton na bantayan ang pinakamahusay na scorer ng kabilang team. Sa pinakahuling laro ng Warriors, siya ang bumantay sa superstar ng Timberwolves na si Anthony Edwards. Sa panahon ni Poole sa Warriors, naging sobrang close sila ni Payton. Naglakbay pa sila ng magkasama noong off-season, kaya ang kanilang kompetisyon sa court ay nagiging mas kaabang-abang. Laging may pagmamahal sa dulo ng araw, pero sigurado magpapalitan kami ng trash talk, sabi ni Payton. Alam ni Jordan kung ano ang gusto kong gawin. At magkasama kami ni Jordan buong summer, kaya alam niya kung ano ang mga ginagawa ko. At alam ko rin kung ano ang mga pinagtatrabahuhan niya. Panahon na para makita kung ano ang kaya. Alam na niya. Bukas ay magiging masaya ulit para sa amin. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?